Nagka-raise ka last month. Siguro 5-10%. Sabi mo sa sarili mo, deserve ko na to. At sa loob ng 3 linggo, wala na. Hindi ka nag-travel, hindi ka nag-party, pero wala na. Hindi mo alam kung saan napunta. Kung pamilyar ang eksaktong pakiramdam na yan, tong video ay para sa'yo. Ako si Jose, at ito ang Jose Invests, ang channel para sa mga Pilipinong gustong talunin ng kahirapan gamit ang tamang kaalaman sa pera. Ito ang isa sa mga bagay na pinaka hindi pinag-uusapan sa personal finance. Hindi ang investment, hindi ang utang, kundi ang lifestyle. Kasi ang totoo, kahit palakasin mo pa ang kita mo, kung hindi mo pinapamahalaan ang lifestyle mo, mananatili kang empleyado habang buhay. Ayon sa BSP, karamihan sa mga Pilipinong may trabaho ay nagsasave ng wala pang 10% ng kanilang kita. At ang pinakamalaking dahilan doon ay hindi mababang sweldo, kundi ang lifestyle inflation na hindi nila nararamdaman habang nangyayari ito. Alam ko, naririnig ko na ang iniisip ng ilan sa inyo. Jose, mababa naman talaga ang sweldo ko. Anong lifestyle inflation ang pag-uusapan natin? Sagutin ko yan ng direkta. Ang 5% rule ay hindi para sa mayayaman. Ito ay espesyal na ginawa para sa mga taong ang sweldo ay hindi malaki. Kasi sila ang pinakaapaktado ng lifestyle creep. Pagkatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng isang konkretong panuntunan na magagamit mo sa susunod na pagtanggap mo ng dagdag na kita. Kahit 500 pesos lang yan. At kung baguhan ka pa sa channel na ito, welcome ka. Mag-subscribe ka na habang nanonood ka. Araw-araw kaming naglalagay ng kaalamang sana natutunan sa paaralan pa lang. Kaya narito ang 5% rule ng lifestyle at kung bakit ito ang simpleng panuntunan na magbabago ng iyong kinabukasan. Numero 1. Ang lifestyle inflation ay hindi nararamdaman hanggang huli na ang lahat. Ito ang nakakatakot na parte ng lifestyle creep. Hindi ito bigla. Hindi ito malupit. Mabagal ito at malambot, tulad ng tubig na unti-unting pumapaligid sa'yo. Nagka-raise ka lang 3,000 pesos isang taon. Sabi mo, kaunti lang naman ito. Pero dahil may 3,000 pesos kang dagdag buwan-buwan, naging 50 pesos na ang kape mo sa umaga imbes na 15 pesos. Nag-upgrade ng Netflix plan. Bumili ng bagong sapatos kasi may extra naman. Hindi mo ito naramdaman dahil bawat desisyon ay parang maliit. Pero sa katapusan ng taon, kumukuha na ang lifestyle mo ng 3,000 pesos na iyon at meron pang dagdag. Ang karaniwang Pilipino ay ginagastos ang halos 100% ng bawat raise sa loob ng 3 buwan. Hindi dahil walang disiplina, kundi dahil walang sistema. Ang taong may financial system ay tinatrato ang raise bilang opportunity, hindi bilang permiso. Hindi mo kaaway ang lifestyle. Kaaway mo ang walang panuntunan sa lifestyle. Ang bawat pisong pumasok ng walang plano ay lalabas din ng walang pahintulot mo. Pangalawa, ang pinakamahal na salita sa Tagalog ay deserve ko ito. Ganito ang nangyayari sa karamihan. Nagtatrabaho ka ng ilang taon, nagsasakripisyo, mababa ang sweldo, mahirap ang trabaho, tapos isang araw nadagdagan ng kita at ang unang naririnig mo sa ulo mo, deserve ko na to. Masyadong matagal na ako nagtitiis. At yung salitang iyon, deserve, ay nagiging blanket permission para gumastos. Bagong cellphone? Deserve ko na. Mas mahal na ulam? Deserve ko na. Mag-upgrade ng kwarto? Deserve ko na. Hindi ko sinasabi na mali ang mag-enjoy. Dapat mag-enjoy ka. Pero isipin mo to, kung ang deserve mo ay palaging mas malakas kesa sa invest mo, walang sisidlan ng iyong kinabukasan. Ayon sa isang survey ng Social Weather Stations, mahigit 60% ng mga Pilipinong may trabaho ang hindi handa para sa kahit isang buwang emergency. Pero ang pinakamarami sa kanila ay may smartphone na nagkakahalaga ng 15,000 pesos pataas. Hindi mali ang gusto mo. Ang timing lang ang nanggigipit sa'yo. Ang tanong ay hindi kung deserve mo ba. Ang tanong ay deserve mo ba siya ngayon sa puntong ito ng iyong buhay. Ikatlo, ang raise ay hindi dagdag sa gastos mo. Ito ay pagkakataon para mag-invest. Dalawang tao.
Parehong nagka-raise ng 5,000 pesos bawat buwan. Si Ana at si Ben. Si Ana, pagkadating ng dagdag, dinagdagan niya ang kanyang monthly subscriptions, nag-upgrade ng internet plan, at nagsimulang kumain sa mas mahal na restaurant isang beses sa linggo. Masaya siya, pero wala siyang nai-invest. Si Ben, nag-set aside agad ng 4,500 pesos sa MP2 at sa isang UITF. Ang 500 pesos na natira ay binigay niya sa sarili niya bilang lifestyle reward. 5 taon ang lumipas. Si Ana, ganun pa rin. Masaya, pero walang pinagsaklawan. Si Ben, ang kanyang MP2 ay kumita na ng mahigit 330,000 pesos at nagpapatuloy pa. Pareho silang nagta-race. Iba lang ang pinili nila. At ito ang eksaktong puso ng 5% rule. Sa bawat dagdag na kita, pinapayagan mo ang sarili mong i-upgrade ang lifestyle ng maximum na 5% lang ng dagdag. Ang natitirang 95% ay para sa investments at emergency fund. Hindi ito pagiging kuripot. Ito ay pagiging estratehiko. Pang-apat, ganito eksaktong gumagana ang 5% rule at simple lang ito. Pakinggan mo ito ng mabuti kasi ito ang pinaka-practical na parte ng video. Simple ang formula. Nagka-raise ka ng 4,000 pesos bawat buwan. 5% ng 4,000 pesos ay 200 pesos. Ibig sabihin, pinapayagan mo ang sarili mong gumastos ng 200 pesos bawat buwan para sa lifestyle upgrade. Isang maliit na bagay na magpapasaya sa'yo. Ang 3,800 pesos na natira, iyon ang pumupunta sa savings, emergency fund o investment. Alam ko ang tanong ninyo, 200 pesos lang? Ano magagawa niyan? Ang sagot, hindi ang 200 pesos ang importanteng numero. Ang importanteng numero ay ang 3,800 pesos. Kung i-invest mo ang 3,800 pesos bawat buwan sa isang instrument na nagbibigay ng 7% annually tulad ng MP2 ng Pag-ibig, sa loob ng 10 taon, ang iyong puhunan ay magiging mahigit 650,000 pesos. Sa 200 pesos na ginastos mo para sa sarili mo, pinananakili mo ang kasiyahan ng hindi sinasakripisyo ang kinabukasan. At ito ang babalikan natin sa bonus section kasi may mas malalim na sekreto pa rito na karamihan ay hindi nila naririnig kahit saan. Para sa mga ka-invests na hindi pa nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras para hindi mo mapalampas ang mga susunod pang video na katulad nito. Ikalima, ang pinakamapanganib na lifestyle upgrade ay ang isa na hindi mo pinili. Hindi ito ang bag, hindi ito ang sapatos. Ang pinakamahal na lifestyle upgrade ng maraming Pilipino ay ang pagkakaroon ng mga kamag-anak na palaasa. Hindi ko kayo niluloko. Alam nating lahat ito. Ang kultura ng utang na loob, ang pressure na tumulong sa pamilya kahit ikaw mismo ay nahihirapan, ang pagiging source of funds ng buong extended family, ito ay isang lifestyle inflation na hindi mo pinili, pero binabayaran mo buwan-buwan. Hindi ko sinasabi na huwag tumulong. Sinasabi ko na kailangan may limitasyon. Kung ang pamilya ay kumukuha ng higit sa 10% ng iyong monthly income nang walang plano ng pagbabago, oras ng mag-usap ng malinaw. Kasi ang katotohanan na ito, hindi ka makakatulong sa kanila ng mas matagal kung mauubos ka rin sa proseso. Mas maitutulong mo ang iyong pamilya sa susunod na 10 taon kung ipinagtatanggol mo ang iyong financial future ngayon. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagiging matalino para sa lahat. Ika-6, ang installment culture ay direktang kontra sa 5% rule at ginawa nila ito ng sinasadya. At ito ang punto na karamihan ay lalaktawan. Huwag. Kasi konektado ito sa lahat ng sinabi natin. Ang installment culture sa Pilipinas, 0% interest, 4 na bayad, 6 na bayad, Shopee Pay Later, Lazada Monthly Pay, ay hindi ginawa para tulungan kang maging mas matalino sa pera. Ginawa ito para gawing mas madali ang gumastos ng higit sa kaya mo. Ang 3,000 pesos na gadget na babayaran mo sa 12 buwan ay hindi 250 pesos lang bawat buwan. Ito ay 3,000 pesos ng iyong kinabukasan na ginastos mo ngayon. At kung bawat buwan ay may bagong installment para sa ref, para sa TV, para sa damit,
Ang iyong sweldo ay hindi mo sweldo. Ito ay sweldo ng lahat ng nagbenta sa'yo. Ayon sa BSP Financial Inclusion Survey, malaking bahagi ng mga Pilipinong gumagamit ng credit ay hindi nagbabayad ng full balance bawat buwan. Nagbabayad sila ng interest na hindi nila sinasadyang bayaran. Ang 5% rule ay gumagana lang kung ikaw mismo ang may hawak ng pera mo, hindi ang installment plan. Ikapito, ang sistema ay dinisenyo para ipalaganap ang iyong lifestyle inflation at dapat mong labanan ito ng may sistema rin. Mga ka-invests, pamilyar ba ito sa inyo? May bagong mall, bagong fast food sa kanto, bagong GCash promo, bagong Shopee sale. Lahat ng ito ay nagtutumbok sa iisang layunin. Paghiwalayin ka sa iyong pera bago mo pa man maisip na isave ito. Tinatawag itong friction removal. Ang proseso ng paggastos ay pinalambot ng pinalambot. Isang tap lang, isang swipe, isang click. Ang pagsisave naman ay may friction pa rin para sa karamihan. Kailangan pang mag-open ng account, intindihin ang proseso, maglakad sa bangko. Ang sistema ay gusto mong gumastos bago ka makarating sa desisyon. Ang sagot sa sistemang ito ay automation. I-set up mo ang auto-transfer papunta sa iyong savings o MP2 o UITF sa araw mismo ng iyong sweldo bago pa dumating ang pagkakataon na gumastos. Ang perang hindi mo makikita ay hindi magagastos. Simple lang yan, pero yan ang pinaka-powerful na hakbang na karamihan ay hindi ginagawa. At tandaan mo ang sinabi natin sa ikatlong punto. Ang dalawang tao, parehong race, magkaibang kinabukasan. Dito nagsisimula ang pagkakaiba. Ikawalo, huwag i-upgrade ang lifestyle mo. I-upgrade muna ang asset column mo. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa halip na ang unang tanong mo pagdating ng dagdag sa kita ay, anong mabibili ko? Gawing ganito, anong asset ang mabibili ko? Ang asset ay isang bagay na naglalagay ng pera sa iyong bulsa, hindi kumukuha. Isang dagdag na kontribusyon sa Pag-ibig MP2, isang bahagi sa FMETF o isang equity UITF sa BPI o BDO. Isang maliit na negosyo na ginagawa mong passive. Ang lifestyle ay palaging mabibili mo later, ngunit ang oras at ang compound interest ay hindi naghihintay para sa sinuman. Ang taong nagbibili ng asset bago ang lifestyle ay hindi mahirap ang dating sa kanyang sarili dahil hawak niya ang laro. Ang taong palaging una ang lifestyle ay palaging nasa catch-up mode, palaging habol, palaging sana noon pa. Ang lahat ng tinalakay natin ngayon, ang raise, ang 5% rule, ang installment trap, ang utang na loob, nagtatagpo lahat sa iisang desisyon. I-upgrade mo ba ang pamumuhay mo ngayon o i-upgrade mo ang iyong kinabukasan? Para sa mga ka-invest na nanood hanggang dito, eto, regalo ko sa inyo. Maraming tao ang naniniwala na ang 5% rule ay tungkol sa pagtitipid. Mali! Ang 5% rule ay tungkol sa isang mas malalim na katotohanan na halos walang nagpapaliwanag. Ang lifestyle ay palaging sumusunod sa identity. Kung ang iyong self-image ay taong nag-i-invest, ang iyong mga desisyon sa pera ay natural na susunod doon. Kung ang iyong self-image ay taong deserve ng magandang buhay ngayon, ang gastos mo rin ay susunod doon. Ang pinaka-epektibong paraan para gamitin ang 5% rule ay hindi ang spreadsheet, hindi ang budgeting app, kundi ang pagbabago ng kung paano mo tinitignan ang iyong sarili. Kapag tinanong ka ng kaibigan mo kung bakit hindi ka sumasama sa mahal na inuman o restaurant, huwag sabihing, wala akong budget. Sabihin mong, nag-i-invest ako ngayon. Dalawang sagot, iba ang dating, iba ang identity na ipinapakita. Ang unang sagot ay naglalagay sa iyo sa pwesto ng kawalan. Ang pangalawa ay naglalagay sa iyo sa pwesto ng kapangyarihan. Ang pagbabago ng salita ay simula ng pagbabago ng buhay at hindi ito exaggeration. Pinatunayan ito ng behavioral economics ng paulit-ulit.
Kung paano mo tukuyin ng iyong sarili ay direktang nakakaapekto sa kung paano ka gumagawa ng desisyon. Tawagin mo ang iyong sarili na investor at magsisimulang kumilos ang utak mo bilang investor. Kung nanood ka hanggang dito at handa ka ng ilapat ang 5% rule sa susunod mong sweldo, i-comment mo ang salitang sistema sa baba. Alam ko na sino sa inyong seryoso at makikita ko kayo sa comment section na may pagbabagong buhay makalipas ng 1 taon. Salamat sa inyong oras mga ka-invests. Kung may natutunan ka ngayon ng kahit isang bagay, i-share mo ito sa isang kaibigan o kapatid na palagi mong naririnig na naubos na naman ang sweldo ko. Mas malaking tulong yan kaysa anumang regalo na mabibili mo sa kanila. May susunod kaming video tungkol sa kung paano simulan ang MP2 kahit 500 pesos lang ang nasa kamay mo ngayon. Pinili namin yan para sa inyo bilang susunod na panoorin. Hanggang sa muli, mag-ipon tayo, mag-invest tayo para sa mas magandang bukas.